Naramdaman ni Aya ang pamilyar na pag-vibrate ng cellphone sa ibabaw ng kanyang mesa. Isang beses. Pangalawa. Pangatlo. Bawat isang pagyanig ay tila isang dagitab ng kuryente na gumugulat sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Hindi na niya kailangang tignan pa kung sino ang nagpapadala ng mensahe. Kabisado na niya. Napapikit siya ng mariin at pilit na ibinalik ang atensyon sa kumukurap na cursor sa kanyang computer screen. Mga numero, mga report, mga deadline na kailangan niyang habulin. Pero ang mga letra at numero ay nagsisimulang magsayawan sa kanyang paningin, nabubura ng imahe ng text message na alam niyang naghihintay sa kanya. Huling babala, Aya, bayaran mo ang utang mo kung ayaw mong sa loob ng kulungan ka pulutin. Napahinga siya ng malalim. Ang hangin na pumasok sa kanyang baga ay tila hindi sapat. Pakiramdam niya ay nalulunod siya kahit nakaupo lang sa kanyang silya. Para saan pa ang lahat ng pagod na ito? Ang pag-overtime gabi-gabi? Ang pagtitipid sa bawat sentimo? Kung sa huli ay isang mensahe lang ang sisira sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Saglit niyang sinulyapan ang maliit na picture frame sa gilid ng kanyang mesa. Isang batang lalaki na may pinakamatamis na ngiti. Suot ang kanyang munting graduation toga mula sa nursery. Si Zane, ang kanyang anghel, ang kanyang lakas, ang kanyang dahilan. Dahil sa ngiting iyon, kaya niyang tiisin ang lahat. Dahil sa anak niya, kailangan niyang magpakatatag. Para kay Zane, lalaban siya, kahit mag-isa. Uy girl, para sa'yo yata. Ang boses ng katabi niyang si Marites ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nakaawang ang labi nito habang nakaturo sa isang delivery man na may bitbit na isang napakalaking bouquet ng mga bulaklak. Hindi rosas, hindi carnation, kundi mga puting-puting liryo. Ang uri ng bulaklak na madalas mong makikita sa mga mamahaling kasali, sa mga funeral home. Napakunot ang noo ni Aya. Imposible, nagkakamali ka lang. Pero lumapit ang delivery man sa direksyon nila. Para po kay Miss Aya Mendoza, lahat ng ulo sa kanilang section ay lumingon sa kanya. Ang mga bulungan ay nagsimula. Parang mga bubuyog na dahan-dahang lumalakas ang ugong. Naramdaman ni Aya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ayaw niya ng atensyon. Ayaw niya ng anumang bagay na gugulo sa kanyang tahimik at maingat na itinayong mundo. Sino naman kaya ang magpapadala niyan? Bulong ni Marites, puno ng panunukso ang mga mata. Naku, may secret admirer si Aya. Segunda naman ang isa pa. Lumapit si Emat, ang palaging mabait at matulungin nilang team leader. Aya, okay ka lang? Baka may nagkamali lang ng padala. Umiling lang si Aya. Tumayo siya at nilapitan ng delivery man. Walang card, walang pangalan ng nagpadala. Tanging ang pangalan niya lang ang nakasulat. Pilit siyang ngumiti at pumirma sa resibo at sa isang iglap, ang mabangong amoy ng mga liryo ay tila sumakal sa hangin sa paligid niya. Pagkalapag niya ng mga bulaklak sa kanyang mesa, mas lalong lumakas ang bulungan. Kinuha niya ang bouquet. Maganda ito, hindi niya maipagkakaila. Perpekto ang bawat talulot. Pero para sa kanya, ang bouquet na yon ay isang insulto. Isang paalala ng mga bagay na hindi niya kayang abutin. Isang simbolo ng atensyon na hindi niya kailanman hiniling. Sino ang gagawa nito? Wala siyang panahon para sa mga laro. Wala siyang panahon para sa mga manliligaw. Ang tanging prioridad niya ay si Zane at ang pagbabayad sa mga utang na iniwan sa kanya ng kahapon. Sa isang desisyon na gumulat sa lahat, dinala ni Aya ang napakagandang bouquet ng mga puting liryo. Naglakad siya papalapit hindi sa kanyang florera, kundi sa basurahan sa dulo ng opisina. Natahimik ang lahat. Walang pag-aalinlangan, walang pagsisisi. Hinayaan niyang bumagsak ang mga bulaklak sa loob ng basurahan. Ang kaputian ng mga ito
ay biglang naging marumi sa tabi ng mga balat ng saging at basong papel. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig niya mula sa kanyang mga kasamahan. Aya! Sayang naman! Sigaw ni Marites. Hindi siya lumingon. Naglakad siya pabalik sa kanyang mesa, umupo, at muling hinarap ang kanyang computer. Naramdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanyang likuran. Naramdaman niya ang kanilang paghuhusga. Pero may isang pares ng mata siyang naramdaman na mas matindi kaysa sa iba. Mula sa itaas, sa glass-walled office ng CEO, pakiramdam niya ay may isang aninong nakatayo roon. Tahimik na nagmamasid sa bawat galaw niya. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Guni-guni niya lang siguro iyon. Nang matapos ang araw ng trabaho, si Aya ang isa sa mga huling umalis. Pagod na pagod ang kanyang katawan at isip. Ang tanging gusto na lang niya ay umuwi. Yakapin si Zane at kalimutan ang araw na ito. Habang naglalakad siya sa tahimik na parking lot, ang tunog lang ng kanyang mga takong ang umaalingaw-ngaw. Malamig. Medyo nakakatakot. Binilisan niya ang kanyang mga hakbang patungo sa kanyang luma, ngunit maaasahang kotse. Nang malapit na siya, isang figura ang humakbang palabas mula sa anino ng isang poste. Isang lalaking matangkad, nakasuot ng mamahaling suit na tila hindi man lang nalukot sa buong araw na trabaho. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang intensidad. Ang CEO, ang may-ari ng kumpanya, si Sir Riggs. Napatigil si Aya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, pero hindi dahil sa kilig, dahil ito sa kaba. Dahan-dahang lumapit si Riggs. Ang kanyang mga sapatos ay gumagawa ng dahan-dahang tunog sa semento. Huminto siya ilang talampakan mula sa kanya, sa tabi ng isang makintab na itim na sasakyan na nagkakahalaga marahil ng 10 beses ng kanyang taunang sahod. Nanatili itong nakatitig sa kanya at sa isang saglit walang nagsalita. Tanging ang mahinang ugong lang ng mga ilaw sa parking lot ang maririnig. Pagkatapos, pumasag ito sa katahimikan. Miss Aya, sabi ni Riggs. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat. Can we talk? Napanood ni Riggs ang bawat hakbang ni Aya palayo. Napanood niya ang pagpasok nito sa luma nitong kotse, ang panandaliang hirap nitong paandarin ng makina, at ang tuluyan nitong paglaho sa dilim ng gabi. Naiwan siyang nakatayo roon. Ang lamig ng hangin ay tila hindi niya nararamdaman. Ang mga salitang binitiwan nito ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Bawat isa ay tila isang malamyos na sampal. Hindi ko kailangan ng tulong ninyo. Hindi ako interesado. Hindi galit ang naramdaman niya. Hindi rin pagkainis, kung hindi pagkadismaya. Sa sarili niya. Napailing siya. Ano ba ang inaasahan niya? Na pagkatapos niyang magpadala ng isang buke ng bulaklak na walang paalam, ay bigla na lang itong mapapangiti at magpapasalamat? Mali ang kanyang diskarte. Mali mula sa simula. Sumakay siya sa kanyang sasakyan, ngunit hindi niya ito agad pinaandar. Ipinatong niya ang kanyang mga braso sa manibela at ipinikit ang kanyang mga mata. At sa dilim ng kanyang isipan, isang pamilyar na imahe ang nabuo. Isang kwarto ng ospital na amoy gamot. Isang babaeng nakahiga. Maputla ngunit may ngiti pa rin sa mga labi. Ang asawa niya, si Annalyn. Ricky? Mahinang bulong nito. Ang boses ay halos hangin na lang. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay kabaligtaran ng lamig ng kanyang balat. Promise me, you'll find your happiness again. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa alaala ko. You deserve to be happy. Iyon ang huling habilin nito sa kanya. Isang habilin na sa loob ng 2 taon ay hindi niya magawang tuparin. Paano siya magiging masaya kung ang kalahati ng kanyang puso ay kasama nitong nailibing sa lupa? Pero nang makita niya si Aya, may kung anong nagbago. Nakita niya ito unang beses sa pantry, nagtitimpla ng kape,
mukhang pagod, pero diretso ang pagkakatayo. Nakita niya kung paano ito magtrabaho. Tahimik, masigasig, at hindi nakikisalamuha sa mga tsismisan. At nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito, isang klase ng tapang na bihira niyang makita. Ang tapang ni Annalyn ay tahimik, ang tapang na harapin ang sakit araw-araw ng may ngiti. Ang tapang ni Aya ay maingay. Ito'y isang pader na itinayo niya sa kanyang paligid, isang kalasaglaban sa mundo. Magkaiba sila, pero parehong nakakahanga. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, naramdaman ni Riggs ang isang bagay na matagal nang nawala. Pag-asa. Kaya siya nagpadala ng bulaklak. Isang kilos na para sa kanya ay tanda ng paghanga. Ngunit para pala kay Aya ay isang banta. Idinilat ni Riggs ang kanyang mga mata. Pinaandar niya ang sasakyan at nagsimulang magmaneho pauwi. Ang daan ay pamilyar, pero ang patutunguhan ay isang lugar na hindi niya matatawag na tahanan. Ang kanyang mansyon ay malaki, moderno, at tahimik. Napakatahimik. Ang bawat yabag niya sa marmol na sahig ay gumagawa ng alingaw-ngaw. Ang mahabang lamesa sa dining area ay may isang nakahandang plato lamang. Para sa kanya. Palaging para sa kanya lang. Umupo siya at nagsimulang kumain ng mag-isa. Dito, sa gitna ng karangyaan, mas ramdam niya ang kanyang kalungkutan. Pinalilibutan siya ng mga bagay na kayang bilhin ng pera, pero wala ni isa sa mga ito ang kayang punan ng espasyo sa kanyang puso. Pagkatapos ng hapunan, tumayo siya sa harap ng isang malaking litrato na nakasabit sa sala. Ang litrato ni Annalyn, nakangiti at puno ng buhay. "Mali yata ako ng paraan, mahal," bulong niya sa hangin. "She's different." Napatingin siya sa bintana, sa mga ilaw ng syudad sa malayo. Naisip niya si Aya. Ano kaya ang ginagawa nito ngayon? Malamang ay kasama na nito ang anak nito. Binabasahan ng kwento o pinapatulog. Isang simpleng eksena, ngunit para kay Riggs, iyon ang kahulugan ng lahat. Napagtanto niya. Hindi niya kailangang bilhin si Aya. Hindi niya kailangang pahangain ito sa kanyang yaman. Ang kailangan niya ay intindihin ito. Kailangan niyang malaman kung ano ang nasa likod ng matapang nitong mga mata. Kailangan niyang alamin kung anong laban ang pinagdadaanan nito araw-araw ng mag-isa. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang numero lang ang kanyang tinawagan. Ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant. "David," sabi niya nang sagutin nito ang tawag. "Sir Riggs, good evening po. May kailangan po ba kayo?" "Oo," sagot ni Riggs. Ang kanyang boses ay naging seryoso at puno ng determinasyon. "I need you to do something for me. I need you to find out everything you can about one of our employees, si Aya Mendoza." "Sir?" Nag-aalang ang tanong ng katulong. "Be discreet about it," utos ni Riggs. "Walang dapat makaalam. I want to know her background. Gusto kong malaman kung bakit tila pasan niya ang buong mundo." Kinabukasan, pagpasok pa lang ni Aya sa opisina, naramdaman na niya agad. Isang bagay ang nag-iba. Ang hangin ay tila mas mabigat, puno ng mga salitang hindi binibigkas, pero malinaw na nararamdaman. Ang mga ngiting sumasalubong sa kanya dati ay napalitan ng mga tinging mapanuri. Mga tinging sumusukat sa kanya mula ulo hanggang paa. Ang mga bulungan sa bawat sulok ay humihina kapag siya'y dadaan. Ngunit bumabalik at lumalakas kapag siya'y nakatalikod na. Ang pagtatapon niya ng bulaklak, ang pag-uusap nila ng CEO sa parking lot, ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Grabe, ang lakas ng dating. Sabi na nga ba, may something eh. Single mom daw, di ba? Galing dumiskarte. Sinubukan niyang huwag pansinin. Isinaksak niya ang earphones sa kanyang tenga.
Nagpatugtog ng malakas na musika para takpan ang mga boses sa paligid. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang atensyon sa trabaho. Kailangan niyang mag-focus. Kailangan niyang kumita para kay Zane. Pero kahit anong gawin niya, ang mga salita ay tumatagos pa rin. Nang pumasok siya sa banyo ng mga babae para maghilamos, narinig niya ang dalawang kasamahan mula sa kabilang departamento na nag-uusap sa loob ng cubicle. Mukhang pera. Yun ang tawag dyan, sabi ng isa. Ginamit ang pagiging kaawa-awa para makabingwit ng malaking isda. At hindi lang basta malaking isda, pating na mismo. Kawawa naman si Sir Riggs, sagot ng kausap. Mabait pa naman yun. Baka hindi niya alam ang pinasok niya. Baka nabola lang ng babaeng ema yun. Napatigil si Aya sa harap ng salamin. Ang mga salitang yon ay parang mga suntok na tumama sa kanyang sikmura. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mga pisngi at ang pagnanais na sana ba ay lamunin na lang siya ng lupa. Napakuyom ang kanyang mga kamao. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin sa kanila na wala silang alam. Pero para saan pa? Hindi sila maniniwala. Tahimik na lang siyang lumabas ng banyo, ang ulo ay nakayuko, ang puso ay tila pinipiga. Pagbalik niya sa kanyang mesa, nakita niya si Emmet na may dalang 2 tasa ng kape. Inabot nito ang isa sa kanya na may kasamang isang nag-aalalang ngiti. Hayaan mo sila, mahinang sabi ni Emmet na para bang nabasa niya ang lahat ng nangyari. Naiinggit lang yan. Huwag mong hayaang masira ang araw mo dahil sa kanila. Sa gitna ng lahat ng paghuhusga, ang kabaitan ni Emmet ay parang isang basong tubig sa isang taong nauuhaw. Tumangulang si Aya, hindi makapagsalita at tinanggap ang kape. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako ha? Dagdag pa ni Emmet bago bumalik sa kanyang pwesto. Nagpapasalamat si Aya na mayroon siyang isang kaibigan tulad ni Emmet sa impyernong ito. Dahil sa mga chismis, mas lalo pang pinatibay ni Aya ang pader na itinayo niya. Naging mas mailap siya kay Riggs. Kapag nakakasalubong niya ito sa hallway, yumuyuko siya at nagmamadaling maglakad. Kapag tinatawag siya nito sa intercom, nagdadahilan siyang busy. Isang gabi, habang nag-overtime siya, pumasok si Riggs sa kanyang section dala ang isang paper bag. Amoy pa lang, alam na niyang masarap na pagkain ang laman. Aya, kumain ka muna, sabi nito sa malumanay na boses. Hindi man lang siya tumingin. Busog pa po ako, sir. Salamat po. Pero hindi ka pa naghahapunan. Okay lang po ako. Ang lamig sa kanyang boses ay kayang magpayelo ng tubig. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Riggs. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, narinig niya ang mga yabag nito palayo. Pagod na pagod siyang umuwi ng gabing iyon. Pero kinabukasan Sabado ay isang araw na nakalaan lang para sa isang tao. Si Zane. Family Sports Day sa eskwelahan nito. Kahit puyat at pagod, kailangang naroon siya. Kailangan niyang mag-cheer. Kailangan niyang makipaglaro. Para sa anak niya, gagawin niya ang lahat. Mommy, bilis. Magsisimula na yung 3-legged race. Masayang sigaw ni Zane habang hinihila siya nito papunta sa field. Nakatawa si Aya. Oo na, champion. Teka lang, itali lang natin to ng maayos. Ang saya sa paligid ay nakakahawa. Ang mga tawa ng mga bata, ang sigawan ng mga magulang, pansamantala niyang nakalimutan ang lahat ng problema. Sa sandaling iyon, siya lang ay si Mommy ni Zane. Pero sa kalagitnaan ng laro, natapilok siya. Aray! Mommy, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Zane. Pinilit ni Aya na tumayo. Okay lang anak, medyo masakit lang, kaya pa natin to. Ngunit halata na sa bawat hakbang ay nahihirapan siya. Malapit na silang mahuli sa karera. Nakita niya ang unti-unting paglungkot sa mukha ng kanyang anak. It's okay, Zane. Laro lang to, sabi niya.
Kahit sa loob niya ay nasasaktan siyang biguin ito. "Excuse me, need some help?" Isang pamilyar na boses ang narinig ni Aya mula sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Nakatayo roon si Riggs. Hindi suot ang kanyang CEO suit, kundi isang simpleng polo shirt at maong. Walang bakas ng pagiging boss. Ang tanging naroon ay isang nemang ngiti at isang pares ng matang nakatingin hindi sa kanya, kundi sa anak niyang si Zane. "Sir Riggs, anong ginagawa ninyo dito?" Gulat na tanong ni Aya. "I was just in the area." Simpleng sagot nito, bago lumuhod para maging kapantay ni Zane. "Hi, champ. I'm Riggs. Mukhang kailangan ng mommy mo ng backup partner. Pwede bang ako muna ang pumalit?" Ang mga mata ni Zane ay nagningning. "Talaga po? Sige po." Bago pa man makaprotesta si Aya, maingat na siyang inalalayan ni Riggs papunta sa isang upuan sa gilid. "Dito ka lang. Kami na ang bahala dito." At sa harap ng kanyang namimilog na mga mata, napanood ni Aya ang isang eksenang hindi niya kailanman inakala. Napanood niya ang kanyang CEO na makipaglaro sa kanyang anak na para bang matagal na silang magkakilala. Nagtatawanan sila, nagbibiruan, at sa huli, sa lakas ng kanilang pagtutulungan, sila ang unang nakarating sa finish line. Tumakbo si Zane papalapit sa kanya, hawak ang isang maliit na ribbon. "Mommy, we won! Nanalo kami ni Tito Riggs." Napatingin si Aya kay Riggs na papalapit sa kanila. Pawis ngunit nakangiti. Isang totoong ngangiti na ngayon niya lang nakita. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Aya ang mga chismis. Nakalimutan niya ang kanyang mga takot. Ang tanging nakita niya ay ang purong kaligayahan sa mukha ng kanyang anak. "Mommy," bulong ni Zane habang nakatingin din kay Riggs na papalapit. "Tito Riggs is nice." Huminga ito ng malalim bago nagtanong sa isang boses na puno ng pag-asa at kainosentehan ng isang bata. "Pwede po ba siyang maging friend natin?" Habang nagmamaneho si Riggs pauwi mula sa sports day, ang maririnig sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan ay hindi ang karaniwang business news sa radyo. Ang maririnig ay katahimikan. Isang katahimikan na binasag ng paulit-ulit na pag-echo sa kanyang isipan ng isang bagay na matagal na niyang hindi naririnig. Ang halakhak ng isang bata. Ang tawa ni Zane habang buhat-buhat niya ito sa kanyang balikat matapos manalo sa karera. Ang ningning sa mga mata nito. Ang init ng maliit na kamay nito na nakahawak sa kanya. Sa mga sandaling iyon, hindi siya si Ricardo de Villa, ang CEO. Siya lang si Tito Riggs. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, naramdaman niya ang isang klase ng kaligayahan na hindi nabibili ng pera. Isang purong saya na nagmumula sa pagpapasaya sa iba. Naramdaman niya ang isang bagay na mas malalim pa sa paghanga para kay Aya. Naramdaman niya ang pagnanais na maging bahagi ng mundo nito kahit sa pinakasimpleng paraan. Noon niya napagtanto. Ang mga bulaklak, ang mga mamahaling pagkain, lahat iyon ay mali. Ginagamit niya ang kanyang pera bilang panangga, bilang paraan para hindi na muling makaramdam ng sakit ng pagkabigo. Pero ang kailangan ni Aya ay hindi ang kanyang pera. Ang kailangan nito ay ang kanyang panahon, ang kanyang pag-unawa, ang kanyang presensya. Kinabukasan, sa opisina, hindi na niya pinadalhan si Aya ng kahit ano. Sa halip, ginugol niya ang kanyang lunch break sa pagbabasa online, hindi tungkol sa stock market, kundi tungkol sa mga laruang robot at mga paboritong cartoon characters ng mga batang lalaki. Kinahapunan, dumaan siya sa isang bookstore. Bumili siya, hindi ng isang mamahaling laruan, kundi ng isang magazine tungkol sa robotics para sa mga bata. Kinagabihan, bago umuwi, naglakas loob siyang kumatok sa cubicle ni Aya. Dala-dala niya ang magazine. "Aya," sabi niya, hindi na Miss Aya. Napatingala ito.
Ang mga mata ay puno ng pagtataka at pag-iingat. Para kay Zane, sabi ni Riggs, inilapag ang magazine sa mesa nito. Nabanggit niya kahapon na interesado siya sa mga robot. Baka magustuhan niya to. Tinitigan ni Aya ang magazine. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. Walang salitang lumabas sa bibig nito, pero nakita ni Riggs ang isang bahagyang paglambot sa ekspresyon nito. Isang maliit na siwang sa pader na itinayo nito. Salamat. Halos pabulong nitong sabi. Tumangulang si Riggs at umalis na. Isang maliit na hakbang, pero para sa kanya, iyon ay isang malaking tagumpay. Makalipas ang ilang araw, isang malakas na bagyo ang dumating sa syudad. Mula sa bintana ng kanyang mansyon, pinanood ni Riggs ang walang tigil na pagbuhos ng ulan at ang marahas na pag-ihip ng hangin. Ligtas siya, mainit, komportable. Pero isang tao ang biglang pumasok sa kanyang isip. Si Aya. Naalala niya ang report na binigay sa kanya ni David. Nakatira ito sa isang maliit na apartment sa isang lumang gusali. Isang lugar na tiyak na hindi handa para sa ganitong kalakas na bagyo. Hindi siya mapakali. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ito. Matagal bago nito sinagot. Hello? Ang boses ni Aya sa kabilang linya ay nanginginig. Sa likod nito ay maririnig niya ang malakas na tunog ng pumapatak na tubig. Aya, si Riggs to. Okay lang ba kayo? Nag-aalalang tanong niya. Sir, okay lang kami. Sagot nito, pero halatang hindi totoo. Narinig niya ang boses ni Zane na umiyak sa background. Medyo may tulo lang sa bubong. Tulo? Gaano kalakas? Isang mahabang katahimikan. Pagkatapos ay isang basag na boses. Sir, malakas. Puno na yung mga timba. Bumabaha na sa loob. Napatayo si Riggs. Huwag kayong aalis dyan. Papunta na ako. Hindi na niya ito hinintay na sumagot. Kinuha niya ang susi ng kanyang SUV at mabilis na nagmaneho. Sinuong ang malakas na ulan at hangin. Tumawag siya sa kanyang pinagkakatiwalaang kontraktor. Pagdating niya sa apartment ni Aya, ang eksenang bumungad sa kanya ay mas malala pa sa inaasahan niya. Ang tubig mula sa kisame ay hindi na simpleng tulo. Isa na itong maliit na talon. Si Aya ay balisa, sinusubukang iligtas ang kanilang mga gamit, habang si Zane ay umiiyak sa takot sa isang sulok. Aya! Napalingon ito. Ang muka ay basang-basa. Hindi niya alam kung dahil sa ulan o sa luha. Kasunod ni Riggs, ang isang grupo ng mga trabahador na may dalang mga gamit. Pero hindi lang sila inutusan ni Riggs. Hinubad niya ang kanyang mamahaling jacket. Itinupi ang manggas ng kanyang damit at walang pag-aalangan-langang umakyat sa isang hagdan para tignan ang sira sa bubong. Natigilan si Aya. Nakita niya ang kanyang boss, ang may-ari ng isang malaking korporasyon na nababasa ng ulan, nagpuputik ang sapatos at personal na inaayos ang problema ng isang ordinaryong empleyado. Sa loob ng isang oras, ang gulo ay napalitan ng kaayusan. Pansamantalang natakpan ang butas sa bubong, nalinis ang sahig. Napatahan si Zane nang matapos ang lahat at paalis na ang mga trabahador. Naiwan silang tatlo sa katahimikan. Salamat, sabi ni Aya. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Wala yon, sagot ni Riggs, pinupunasan ng putik sa kanyang kamay. Gusto mo bang kumain muna? Magluluto ako. Ito ang unang beses na inalok siya ni Aya. Pumayag si Riggs. At sa maliit na kusina ni Aya, habang natutulog na si Zane sa kwarto, pinanood niya itong magluto ng adobong manok. Nagsalo sila sa isang simpleng hapunan, pero para kay Riggs, mas masarap pa ito kaysa sa alinmang pagkain sa isang 5-star restaurant. Doon sila nagkaroon ng unang totoong pag-uusap. Nalaman niya ang tungkol sa mga pangarap nito para kay Zane at naikwento niya
Sa unang pagkakataon sa isang estranghero, ang tungkol sa kanyang asawa. Nang oras na para umalis, inihatid siya ni Aya sa pinto. "Salamat ulit, Riggs," sabi nito. At sa pagkakataong yon, ginamit nito ang pangalan niya. Ngumiti si Riggs. "Walang anuman, Aya." Nag-aalangan. Iniabot ni Aya ang isang maliit na plastic container. "Para bukas, baon mo." Natawa si Riggs. Tinanggap niya ito. At sa kanilang pag-aabutan ang dulo ng kanyang mga daliri ay dumampi sa ibabaw ng kamay nito. Isang kuryente. Pareho silang natigilan. Ang init ng balat nito ay tila isang apoy na biglang nagliyab sa gitna ng malamig na gabi. Mabilis nilang binawi ang kanilang mga kamay na para bang napaso. Nagkatitigan na sila. Ang mga salita ay biglang naglaho. Tanging ang tunog na lang ng kanilang mga paghinga at ang mahinang patak ng ulan sa labas ang maririnig. Hindi nila alam kung gaano sila katagal na nakatayo roon, nakatingin lang sa isa't isa, sa isang sandaling puno ng mga posibilidad at hindi masabing damdamin. Sa mga linggong nagdaan, unti-unting natutunan ni Aya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang huminga. Hindi na mabibigat ang kanyang mga paghinga na parang may nakadagan sa kanyang dibdib. Ngayon, ang bawat paghinga niya ay maluwag, puno ng hangin, puno ng pag-asa. Naging regular na bisita sa kanilang maliit na apartment si Riggs. Hindi na siya ang CEO na nagpapadala ng mga bulaklak, kundi si Tito Riggs na nagdadala ng paboritong pizza ni Zane. Siya ang tumutulong kay Zane sa homework nito sa math. Siya ang kasama nilang namamasyal sa parke tuwing linggo. Katulad ngayon. Nakangiting pinanood ni Aya si Riggs habang tinutulak nito sa swing si Zane. Ang malakas na halakhak ng kanyang anak ay ang pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Si Riggs naman, nawala na ang seryosong aura ng isang CEO. Ang naroon ay isang lalaking simple lang ang kaligayahan, ang makitang masaya ang batang kasama niya. "Mas mataas, Tito Riggs. Mas mataas pa," sigaw ni Zane. "Okay, champ. Hold on tight," sagot ni Riggs. Ang ngiti ay abot hanggang sa kanyang mga mata. Isang parte ng isip ni Aya ang sumisigaw ng babala. Masyadong mabilis. Masyadong perpekto. Masyadong maganda para maging totoo. Pero sa pagkakataong yon, pinili niyang patahimikin ang boses na yon. Pinili niyang namnamin ang sandali. Pinili niyang maniwala na marahil, pagkatapos ng lahat ng unos, karapat-dapat din siyang sumaya. Kinabukasan Lunes, pumasok si Aya sa opisina na may gaan sa kanyang mga hakbang. May isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi na hindi mabura. Pakiramdam niya ay kaya niyang harapin ang anumang trabaho, anumang deadline. Pero hindi niya inaasahan ang haharapin niya ng araw na yon. Bandang 10:00 ng umaga, isang biglaang katahimikan ang bumalot sa kanilang buong palapag. Ang dating maingay na ugong ng mga keyboard at nag-uusap ng mga empleyado ay biglang naputol. Lahat ay napatigil, napatingin sa isang direksyon, sa glass door ng kanilang opisina. Isang babae ang pumasok. Matikas ang tindig. Nakasuot ng isang eleganteng Chanel suit at perlas na kwintas. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mukha, kahit may edad na, ay walang bahid ng pagod. Ngunit ang pinakakapansin-pansin sa lahat ay ang kanyang mga mata. Matalim, mapanuri at puno ng awtoridad na hindi matatatawaran. Si Doña Eleanor, narinig ni Aya na bulong ng katabi niya. Ang ina ni Sir Riggs. Parang isang malamig na tubig ang ibinuhos sa buong pagkatao ni Aya. Biglang bumigat ang hangin. Naglakad ang matandang babae na tila pag-aari niya ang buong gusali. Huminto ito sa gitna at nagsalita sa isang boses na kalmado, ngunit sapat na para marinig ng lahat. "Where is Miss Aya Mendoza?" Parang isang kidlat na tumama sa tenga ni Aya ang kanyang pangalan.
Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang mga kamay. Lahat ng mata ay napunta sa kanya, puno ng pagtataka at tsismis. Dahan-dahang tumayo si Aya, ang tuhod ay nanginginig. Tinitigan siya ni Doña Eleanor mula ulo hanggang paa. At sa tingin pa lang na iyon, naramdaman ni Aya na para siyang hinuhusgahan at hinuhubaran. "Follow me!" Utos ng matanda. Bago ito tumalikod at naglakad patungo sa isang bakanteng conference room. Walang nagawa si Aya kundi sumunod. Ang bawat hakbang niya ay parang may bigat na 1 tonelada. Pagpasok nila sa silid, isinara ni Doña Eleanor ang pinto. "Maupo ka," sabi nito. Hindi bilang isang alok, kundi bilang isang utos. Naupo si Aya sa isang dulo ng mahabang mesa. Si Doña Eleanor naman ay naupo sa kabilang dulo, ang reyna sa kanyang trono. "So," panimula ng matanda, ang kanyang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. "You are the single mother." Ang paraan ng pagkakasabi nito ay hindi isang simpleng pahayag. Puno ito ng pangmamaliit. Napatungo si Aya. "Oo po. Hindi ko alam kung anong lason ang ipinainom mo sa anak ko o kung anong gayuma ang ginamit mo, pero kailangan na itong matapos." Diretsong sabi ni Doña Eleanor. "Ang pamilya de Villa ay may pangalang inaalagaan. Hindi namin hahayaan na madungisan ito ng isang eskandalo." "Wala po akong ginagawang masama." Halos pabulong na sagot ni Aya. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa labi ng matanda. "Lahat kayo yan ang sinasabi." May kinuha si Doña Eleanor mula sa kanyang mamahaling Hermes bag, isang checkbook at isang Montblanc pen. Mabilis itong nagsulat. Pagkatapos, itinulak nito ang isang piraso ng papel sa ibabaw ng makintab na mesa papalapit sa kanya. "Let's cut to the chase, Hija. Ayoko ng paligoy-ligoy." Napatingin si Aya sa tseke, sa mga numerong nakasulat doon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang halaga ay sapat na para bayaran ang lahat ng kanyang utang at makapagsimula ng bagong buhay ng 10 beses. 1 milyon, sabi ni Doña Eleanor. Ang boses ay malamig. "Sapat na siguro yan para magsimula ka ng bagong buhay. Malayo sa anak ko. Malayo sa pamilya namin." Naramdaman ni Aya ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa halaga ng pera, kundi dahil sa bigat ng insulto. Ang lahat ng namumuong saya at pag-asa sa kanyang puso ay biglang dinurog. Sa mata ng babaeng ito, siya ay isang hamak na bayarang babae. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinutulak niya ang tseke pabalik. "Hindi ko po kailangan yan," sabi ni Aya. Ang boses ay basag, ngunit may determinasyon. Tumingala siya at sinalubong ang matalim na tingin ng matanda. "Hindi po ako tumatanggap ng bayad para sa nararamdaman ko. At lalong hindi po nabibili ang kaligayahan ng anak ko." Ang mukha ni Doña Eleanor ay nag-apoy sa galit. "How dare you?" Click. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ang pumutol sa anumang sasabihin ng matanda. Pumasok si Riggs. May isang magaan na ngiti sa kanyang labi. "Mom, I heard you were here. Is everything?" Napatigil siya. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa galit na mukha ng kanyang ina, sa umiiyak na mukha ni Aya, at sa wakas, sa tseke na nasa gitna ng mesa. Ang nangiti sa kanyang mukha ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ng isang ekspresyon na hindi pa kailanman nakita ni Aya, isang nakakakilabot na lamig. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. "Mom, what did you do?" Para kay Riggs, ang paglipas ng panahon sa loob ng conference room na yon ay tila bumagal. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Ang kanyang paningin ay nagtunnel, nakapokus lamang sa 3 bagay. Ang galit sa mukha ng kanyang ina, ang tseke na parang isang bandila ng pagsuko
sa ibabaw ng mesa at ang mga luhang tahimik na dumadaloy sa mga pisngi ni Aya. Ang mga luhang yon, ang bawat butil ay parang kumukulong asido na tumatama sa kanyang puso. Siya ang dahilan ng mga luhang yon, ang kanyang pangalan, ang kanyang posisyon, ang kanyang pamilya. Ang mga ito ang naglagay kay Aya sa sitwasyong ito. "Mom, what did you do?" Ulit niya. Pero sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay hindi na tanong. Ito ay isang akusasyon. Isang malamig at matigas na pader ng yelo. Tumayo si Doña Eleanor, hindi natitinag sa galit ng anak. "I did what I had to do, Ricardo. I am protecting you, protecting our family's name from this opportunist." Opportunist? Naramdaman ni Riggs ang pag-akyat ng init sa kanyang batok. Napakuyom ang kanyang mga kamao sa kanyang gilid. "You know nothing about her." "I know enough. Isang single mother na walang ipagmamalaki, na bigla na lang laging kasama ng isang mayamang CEO. Alam ko na ang kwentong yan, Ricardo, at hindi ako papayag na maging bida ka sa ganyang klaseng drama." Naglakad si Riggs palapit sa mesa. Hindi niya tiningnan ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Aya, na ngayon ay nakayuko. Ang mga balikat ay nanginginig sa bawat pigil na hikbi. Gusto niya itong takbuhin, yakapin, at sabihin na titigil na ang lahat. Pero kailangan muna niyang tapusin ito. Kinuha niya ang tseke, tinitigan niya ito saglit. Pagkatapos, sa harap ng kanyang ina, dahan-dahan niya itong pinunit. Sa gitna. At muli sa gitna. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Binitiwan niya ang mga piraso ng papel. At ang mga ito ay umulan sa ibabaw ng makintab na mesa na parang puting niebe. "You're not protecting me, Mom," sabi niya. Sa wakas ay tinitignan na ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "You are insulting the woman I care about. The woman who has shown me more sincerity and kindness in the past few weeks than I have felt in years." At kung ang pangalan ng pamilya ang inaalala mo, dagdag niya, "mas gugustuhin ko pang madungisan ito habang nasa panig ng tama, kaysa manatiling malinis habang ginagawa ang ganitong klaseng kalupitan." Natigilan si Doña Eleanor. Ang kanyang mukha ay namutla sa gulat at galit. Hindi niya inaasahan ang ganitong klase ng pagsuway mula sa kanyang palaging masunuring anak. "Mark my words, Ricardo," sabi nito sa isang nanginginig na boses dahil sa galit. "You will regret this." Pagkasabi noon, marahas nitong kinuha ang kanyang bag at mabilis na lumabas ng conference room. Ang tunog ng takong nito ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Nang mawala na ang kanyang ina, saka lang naramdaman ni Riggs ang pagod. Napabuntong hininga siya. Ngunit ang kanyang atensyon ay mabilis na bumalik sa kaisa-isang taong mahalaga sa sandaling iyon. "Aya." Lumingon siya, pero wala na si Aya sa kinauupuan nito. Nakatayo na ito malapit sa pinto, handa ng tumakbo. Nagtama ang kanilang mga mata at nakita ni Riggs ang sakit, ang kahihiyan, at higit sa lahat, ang takot. Tumalikod ito at mabilis na lumabas ng silid. "Aya, wait!" Sigaw ni Riggs. Sinundan niya ito. Nakita niya itong nagmamadaling naglalakad sa hallway, hindi pinapansin ang mga tingin ng mga katrabaho. Tumakbo siya para habulin ito. Naabutan niya ito malapit sa fire exit. Bago pa man nito mabuksan ang pinto, hinawakan niya ito sa braso. "Aya, please. Mag-usap tayo." Umiling ito, hindi pa rin lumilingon. "Wala na tayong dapat pag-usapan, sir. Mali ito. Lahat ng ito, mali. Tumingin ka sa akin." Pakiusap niya. Dahan-dahan itong lumingon, at ang pagbagsak ng kanyang puso ay mas matindi pa kaysa sa pagsigaw ng kanyang ina kanina. Ang mukha nito ay basang-basa ng luha. Hindi na niya napigilan ang sarili. Binitiwan niya ang braso nito at niyakap ito mula sa likuran. Isinubsob ang kanyang mukha sa buhok nito
na amoy araw. I'm sorry, bulong niya. I'm so sorry for what she did, for what I put you through. Naramdaman niya ang pagpupumiglas nito. Bitawan mo ko. Riggs, please. No. Masinigpitan niya ang yakap. Hindi kita bibitawan. Hindi na ulit. Hindi mo naiintindihan. Humihikbing sabi nito. Hindi tayo pwede. Tingnan mo ang nangyari. Gulo lang ang dala ko sa buhay mo. Hindi. Mariing sabi ni Riggs. Hinawakan niya ito sa balikat at dahan-dahang iniharap sa kanya. Itinaas niya ang baba nito gamit ang kanyang daliri para magkatinginan sila. Ikaw ang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Ikaw at si Zane. Tinitigan niya ang mga mata nito, ang mga matang nagtataglay ng sakit ng nakaraan at takot sa hinaharap. Aya, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng damdamin na hindi na niya kayang itago. Mahal kita. Natigilan si Aya. Ang kanyang mga luha ay tumigil sa pag-agos. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang sa gulat. Pero pagkatapos ng ilang sandali, umiling ito ng dahan-dahan. Ang takot sa kanyang mga mata ay mas lumakas pa. Hindi pwede. Bulong nito. Bago ito dahan-dahang umatras, kumawala sa kanyang mga kamay at tumakbo palayo. Iniwan si Riggs na nakatayong mag-isa sa pasilyo. Ang puso ay puno ng pag-asa at kirot ng sabay. Sa di kalayuan, mula sa likod ng isang poste, nakatayo si Emmat. Napanood niya ang lahat. Isang munting ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-dial. Nang may sumagot sa kabilang linya, bumulong siya sa cellphone. Ang kanyang boses ay puno ng tagumpay at kasamaan. Ayon sa plano, nagkagulo na sila. Ngayon na, ang perpektong panahon para bumalik ka, pinsan. Ang mga salitang binitiwan ni Riggs ay umalingaw-ngaw sa isip ni Aya na parang sirang plaka, paulit-ulit at walang tigil. Mahal kita. Isang parte ng kanyang puso ang gustong maniwala. Gustong kumapit sa mga salitang yon na parang isang taong nalulunod. Isang parte niya ang gustong bumalik, yakapin si Riggs, at sabihing nararamdaman niya rin iyon. Pero mas malakas ang boses ng takot. Mas malakas ang boses ng nakaraan. Narinig na niya ang mga salitang yon dati, at ang kasunod noon ay pagkawasak. Ang kasunod noon ay mga utang, mga kasinungalingan, at isang pusong dinurog. Kaya't sa sumunod na mga araw, mas lalo pang naging mailap si Aya. Umuuwi siya ng maaga para hindi sila magkita ni Riggs. Kapag tumatawag ito, hindi niya sinasagot. Nag-file siya ng leave of absence sa trabaho. Nagdahilang may sakit si Zane para lang bigyan ng espasyo ang kanyang sarili. Para bigyan ng pagkakataon ang kanyang pusong kumalma. Isang gabi, habang tinutulungan niya si Zane sa pagguhit nito sa kanilang maliit na sala, narinig niya ang katok sa pinto. Hindi ito ang karaniwang malakas na katok ng landlady nila na naniningil ng upa. Hindi rin ito ang pamilyar na tatlong katok ni Riggs. Ito ay dahan-dahan, tatlong marahang katok. Mami, sino yan? Tanong ni Zane. Sandali lang anak, sabi ni Aya. Tumayo siya at sumilip sa butas ng pinto. Isang figura ng lalaki ang nakatayo sa labas. Medyo madilim sa hallway, kaya hindi niya maaninag ng mabuti. Sino po yan? Tanong niya mula sa loob. Ang boses na sumagot ay nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Isang boses na matagal na niyang pilit na kinakalimutan, pero nakaukit sa kanyang bangungot. Aya, ako to. Si Marco. Ang puso ni Aya ay tila tumigil sa pagtibok. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay at paa. Hindi maari. Umalis ka, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Aya, please, mag-usap tayo. 5 minuto lang. Gusto ko lang makita ang anak ko.
Ang pagbanggit nito sa pangalan ni Zane ay parang isang punyal na itinarak sa kanyang dibdib. Nilingon niya ang kanyang anak na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Ayaw niyang gumawa ng eksena. Ayaw niyang matakot si Zane. Huminga siya ng malalim. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ang pinto. Sapat lang para makalabas siya at mabilis na isinara ito sa kanyang likuran para hindi makita ni Zane kung sino ang bisita. At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng hallway, nakita niya ito. Si Marco, ang kanyang dating asawa, pero hindi ito ang Marco na naaalala niya. Ang Marco na umalis ay payat, mukhang gusgusin at laging amoy alak. Ang Marco na nakatayo sa harap niya ngayon ay nakasuot ng bagong polo shirt. Maayos ang gupit ng buhok at amoy mamahaling pabango. Mukha siyang successful. Mukha siyang masaya. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Aya. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Gusto kitang makita. Kayo ni Zane. Pagkatapos ng 5 taon, ngayon ka lang nagpakita? Hindi makapaniwalang sabi ni Aya. Alam kong nagkamali ako, Aya. Sabi nito. Sinusubukang abutin ang kanyang kamay, pero mabilis niya itong iniwas. Pinagsisisihan ko ang lahat. Hayaan mo sana akong bumawi. Bumawi? Marco, iniwan mo kami. Iniwan mo ako sa isang bundok ng utang na hanggang ngayon ay binabayaran ko pa rin. Babayaran ko ang lahat ng yun. Mabilis nitong sabi. Doble pa. Triple. Maayos na ang buhay ko ngayon, Aya. May maganda na akong trabaho. Gusto kong bumalik sa inyo. Gusto kong maging ama kay Zane. Natawa si Aya ng mapakla. Ama? Wala kang karapatang tawagin ang sarili mo na ama. Habang sila'y nagtatalo, biglang nagring ang cellphone ni Aya. Pagtingin niya sa screen, nakita niya ang pangalan ni Riggs. Bigla siyang kinabahan. Ayaw niyang malaman ni Riggs ang tungkol dito. Ayaw niyang mag-alala pa ito. Ayaw niyang madamay pa ito sa gulo ng kanyang nakaraan. Pinatay niya ang tawag. Sino yon? Boyfriend mo? Tanong ni Marco. May bahid ng selos sa boses. Wala kang pakialam. Matigas na sagot ni Aya. Umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapapasok para makita ang anak ko. Sa loob ng apartment, narinig ni Zane ang sigawan. Lumapit siya sa pinto. Mommy, is everything okay? Nang marinig ni Marco ang boses ng anak, mas lalo itong nagpumilit. Zane, anak, si Daddy to. Natataranta, pinilit ni Aya na isara ang pinto, pero hinarang ito ni Marco. Sa huli, para maiwasan ang mas malaking gulo, wala siyang nagawa, kundi ang papasukin ito. 10 minuto lang, Marco. Pagkatapos, umalis ka na. Sa isang coffee shop sa kabilang kanto, nakaupo si Emma at kaharap si Marco. Ito ay isang pag-uusap na nangyari ilang oras bago pumunta si Marco sa bahay ni Aya. Sigurado ka bang maganda ang timing? Tanong ni Marco. Ngumisi si Emma. Ako ang bahala. Pinsan. Narinig ko mismo. Umiiyak yung babae. Nag-confess yung CEO. Ngayon, gulong-gulo ang isip ni Aya. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para pumasok ka sa eksena. Inabutan ni Emad si Marco ng isang sobre. Impormasyon yan tungkol sa CEO. Gamitin mo yan para lalo mo siyang magipit. Kinabukasan, dahil sa sobrang pag-aalala, hindi na natiis ni Riggs. Pagkatapos ng trabaho, dumaan siya sa isang tindahan ng laruan. Bumili ng isang malaking robot para kay Zane at nagmaneho papunta sa apartment ni Aya. Hindi nito sinasagot ang mga tawag niya. Hindi ito nagre-reply sa mga text niya. Kailangan niya itong makita. Kailangan niyang malaman kung okay lang ito. Nang nasa tapat na siya ng pinto, kumatok siya. Walang sumasagot. Kumatok siya ulit mas malakas. Aya? Si Riggs to. Okay ka lang ba? Ilang sandali pa? Dahan-dahang bumukas ang pinto.
Pero hindi si Aya ang bumungad sa kanya. Isang lalaking hindi niya kilala. Nakasuot ito ng sando at shorts at may hawak na isang tasa ng kape na para bang ito ang nagmamay-ari ng lugar. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay ngumisi. "Anong kailangan mo, pare?" tanong ng lalaki sa isang mayabang na tono. Napakunot ang noo ni Riggs. Nalilito. "I'm here for Aya. Nariyan ba siya?" Sumandal ang lalaki sa hamba ng pinto. Lalong lumawak ang nangisi. "Tulog pa? Napagod siguro kagabi. Ako nga pala si Marco." Iniabot nito ang kamay. Ang asawa niya. Ang mga salitang "ang asawa niya" ay tumama kay Riggs na parang isang 10 toneladang truck. Nawala ang hangin sa kanyang mga baga. Ang malaking robot na hawak niya para kay Zane ay biglang bumigat na parang tingga. Ang buong mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot at ang tanging gumagalaw lang ay ang mayabang na pagngisi ng lalaking nasa harap niya. Asawa? Paano? Akala niya. Ang lahat ng alaala nila ni Aya ay nag-flashback sa kanyang isipan. Ang pagtatapon nito ng bulaklak, ang pag-iwas nito, ang mga pader na itinayo nito. Ito ba ang dahilan? Ito ba ang sikretong itinatago nito sa kanya? Naramdaman niya ang isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman. Kahit noong ang namatay ang kanyang asawa, isang mabangis at nakakabulag na damdamin. Selos. At ang kasunod nito, pakiramdam ng pagkakanulo. "Riggs?" Ang boses ni Aya ay nagmula sa likod ni Marco. Lumabas ito mula sa kwarto. Halatang kagigising lang, ang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot nang makita siya. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Aya. Ang boses ay puno ng panik. Pero hindi na narinig ni Riggs ang tanong nito. Ang tanging nakikita lang niya ay ang eksena sa harap niya. Si Aya, nakalalabas lang ng kwarto. At si Marco, na nakatayo sa pinto ng apartment nito na parang dito ito nakatira. Ang isip niya ay mabilis na nagdugtong-dugtong sa mga maling piraso. "Kami ang pamilya dito. Sino ka ba?" Dagdag pa ni Marco na lalong nagpaapoy sa galit ni Riggs. Hindi pinansin ni Riggs si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Aya, puno ng sakit at pagkalito. "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" tanong ni Riggs. Ang boses niya ay mababa at nanginginig sa pigil na galit. "Bakit hinayaan mong maniwala ako na na may pag-asa tayo?" "Riggs, magpapaliwanag ako," sabi ni Aya. Humahakbang palapit, pero hinarangan siya ni Marco. "Wala kang dapat ipaliwanag sa kanya. Mahal," sabi ni Marco. Ang pagdidiin sa salitang mahal ay isang direktang patama kay Riggs. Iyon na ang huling patak. "Umalis ka sa dinadaanan niya," malamig na sabi ni Riggs kay Marco. "At kung ayaw ko?" hamon ni Marco. Itinulak pa ng bahagya ang dibdib nito. "Riggs, wag!" sigaw ni Aya, sinusubukang pumagitna. "Marco, umalis ka na sabi." Pero huli na ang lahat. Ang isip ni Riggs ay nababalot na ng galit. Ang sakit ng pag-aakalang niloko siya ay mas matindi kaysa sa anumang pisikal na sakit. "Hindi kanya kailangan dito," sabi ni Riggs. Itinulak si Marco palayo kay Aya. "At sino ka para magsabi niyan? CEO ka sa labas, pero dito, sa pamamahay namin, wala kang kwenta," ganti ni Marco. Ang salitang pamamahay namin ay muling sumaksak sa puso ni Riggs. "Hindi ko alam na ganito ka palang klase ng babae, Aya," sabi ni Riggs. Ang mga salita ay puno ng lason. Hindi na niya nakikita ang sakit sa mukha ni Aya. Tanging ang sarili niya lang ang nararamdaman niya. "Pinagmukha mo akong tanga." "Hindi totoo yan," umiiyak na sabi ni Aya. "Dahil ayokong guluhin ka pa. Ayokong madamay ka sa mga problema ko." "Problema?
O baka naman ayaw mo lang malaman ko na pinagsasabay mo kami? Ang akusasyon ay isang malakas na sampal sa mukha ni Aya. Napahinto siya. Ang bibig ay nakaawang, hindi makapaniwala sa narinig. Ang sakit na idinulot ng mga salitang iyon ay mas matindi pa kaysa sa ginawa ng ina ni Riggs. Dahil ito ay galing mismo sa lalaking minamahal niya. Nakita ni Riggs ang pagbabago sa ekspresyon nito. Mula sa pagtatangkang magpaliwanag, napalitan ito ng isang malamig at basag na hitsura. Nawala ang lahat ng emosyon. Tanging ang walang katapusang sakit na lang ang natira. Kung yan ang iniisip mo, sabi ni Aya sa isang boses na halos hindi na marinig, siguro nga mas mabuti kung hindi na lang tayo nagkakilala. Umalis ka na, Riggs. Please. Ang pakiusap na yon na puno ng finality ang gumising kay Riggs. Pero sa halip na humingi ng tawad, mas pinili niyang takasan ang sakit. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon. Pagkatapos, walang salitang binitiwan niya ang laruang robot sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng plastik ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Tumalikod siya at naglakad palayo. Dala-dala ang isang pusong basag at isang isip na puno ng galit at pagsisisi. Iniwan niya si Aya na nakatayong tulala. Umiiyak ng walang tunog, habang si Marco ay may isang ngamangiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Nang gabing iyon, habang mahimbing nang natutulog si Zane, nakatanggap si Aya ng isang sobre na isinuksok sa ilalim ng kanyang pinto. Walang pangalan ng nagpadala. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Ang laman ay mga litratong kuha sa malayo. Siya at si Riggs sa parke. Si Riggs na karga-karga si Zane. Sila habang kumakain sa apartment niya. Mga pribadong sandali na ginawang sandata laban sa kanya. Sa ilalim ng mga litrato ay may isang sulat kamay na mensahe. Ayokong masira ang pangalan ng CEO mo. Maganda siguro kung mag-uusap tayo tungkol sa kung magkano ang halaga ng kanyang reputasyon. Maghanda ka ng 500,000. Tatawagan kita. Napaupo si Aya sa sahig. Ang mga binti ay tila nawalan ng lakas. Ang sulat ay hindi pirmado, pero kilala niya kung kanino galing, si Marco. Ginagamit nito ang kaligayahan niya para sirain siya. Ginagamit nito ang pag-ibig ni Riggs para pagkakitaan. Napahagulhol siya ng iyak. Isang iyak na puno ng sakit, galit at higit sa lahat, kawalan ng pag-asa. Nasa pinakamababang punto na siya ng kanyang buhay at hindi niya alam kung paano pa siya aahon. Ang bigat sa dibdib ni Aya ay parang isang malaking bato na hindi niya mabuhat. Ang mga salita ni Riggs, ang mga litrato, ang liham na humihingi ng pera. Ang lahat ay umiikot sa kanyang isipan na parang isang masamang panaginip na ayaw siyang gisingin. Wala siyang pera, wala siyang kapangyarihan, at ang pinakamasakit sa lahat, wala na siyang kakampi. Sinira niya ang tiwala ng nag-iisang taong handang tumulong sa kanya. Hindi. May isa pa. May isa pa siyang natitirang kaibigan. Kinabukasan sa opisina, ang kanyang mga mata ay maga at namumula sa magdamag na pag-iyak. Halos hindi siya makapag-focus sa trabaho. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Emmat, ang kanyang mabait at laging maaasahang kaibigan. Nang makita niya itong mag-isang nagtitimpla ng kape sa pantry, nilakasan niya ang kanyang loob. Emmat, tawag niya. Ang boses ay nanginginig at paos. Lumingon ito at ang palaging masayang mukha nito ay napalitan ng pag-aalala. Aya, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Sa tanong pa lang na yon, bumigay na ang lahat ng depensa ni Aya. Muli na namang bumuhos ang kanyang mga luha. Emmat, tulungan mo ako. Humihikbing sabi niya. Dinala siya ni Emmat sa isang bakanting meeting room, malayo sa mga matang mapanghusga. Doon, ibinuhos ni Aya ang lahat. Ikinuwento niya ang pagbabalik ni Marco, ang pag-aaway nila ni Riggs,
At ang pinakamasaklap sa lahat, ang blackmail. Hindi ko alam ang gagawin ko, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Ipinakita rito ang sulat ni Marco. Wala akong ganong kalaking pera. Sisirain niya ang buhay ni Riggs. Kasalanan ko to lahat. Kinuha ni Emmat ang sulat. Habang binabasa ito, ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding galit. Walang hiya talaga siya. Grabe ang kapal ng mukha. Umupo ito sa tabi ni Aya at tinapik-tapik ang kanyang likod. Huwag kang mag-alala, Aya, hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Ang mga salitang yon, sa gitna ng kanyang kadiliman, ay parang isang sinag ng liwanag. Pero paano? Wala akong mahihiraman. Ako, putol ni Emmat. Huwag kang mag-alala sa pera. May kaunti akong ipon. Gagawa tayo ng paraan. Ang importante, huwag ka nang umiyak. Niyakap ni Aya si Emmat. Salamat, Emmat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Wala yun, sabi nito. Niyakap siya pabalik. Magkaibigan tayo, di ba? Sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras, nakaramdam si Aya ng isang maliit na hibla ng pag-asa. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, bumalik si Aya sa kanyang mesa na may kaunting gaan sa pakiramdam. Nagpaalam si Emmat na may tatawagan lang daw ito sa labas para subukang manghiram pa ng karagdagang pera. Nagpa siya si Aya na pumunta sa banyo para maghilamos at ayusin ang sarili. Habang pabalik na siya, dumaan siya sa fire exit kung saan madalas pumunta ang mga empleyado para sagutin ang mga personal na tawag at narinig niya ang boses ni Emmat. Oo, nakuha ko na ang tiwala niya, sabi nito sa isang boses na mahina at tila may itinatago. Iyak siya ng iyak kanina. Sinabi niya lahat sa akin. Napatigil si Aya sa likod ng pader. Sino kaya ang kausap nito? Nagpatuloy si Emmat. Oo, pinsan. Planado ang lahat. Mukhang kakagatin na niya yung alok kong tulong. Hindi niya alam. Yung perang ipapahiram ko sa kanya ay galing din naman sa'yo. Isang tawa. Isang malamig at kalkuladong tawa. Nasa kamay ko na siya, pinsan. Madali na lang tong pera na Ang tasa ng tubig na hawak ni Aya ay biglang nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang tunog ng nabasag na baso sa sahig ay kasabay ng tunog ng pagkawasak ng buong mundo niya. Narinig ni Emmat ang kalabog at mabilis na ibinaba ang tawag. Paglingon niya, nakita niya si Aya, nakatayo. Maputla na parang isang multo. Ang mga mata ay nanlalaki sa isang ekspresyon ng purong pangingilabot at hindi makapaniwalang sakit. Lahat ng kabaitan, lahat ng pag-aalala, lahat ng tasa ng kape, lahat ng payo, lahat ay isang kasinungalingan. Hindi siya kaibigan, isa siyang ahas. Aaya. Nautal na sabi ni Emmat. Ang pagkukunwari ay biglang naglaho. Hindi nagsalita si Aya. Dahan-dahan siyang umatras. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa mukha ng taong inakala niyang kaibigan. Pero sa katotohanan ay ang arkitekto ng kanyang impyerno. Tumalikod siya at tumakbo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Tumakbo lang siya ng tumakbo, palayo sa opisina, palayo sa mga kasinungalingan, palayo sa lahat. Nang makarating siya sa kanyang apartment, isinara niya ang pinto at napasandal dito, humahabol sa kanyang hininga siya. Siya ang problema. Isa siyang magnet ng kamalasan. Dinadamay niya ang lahat ng taong malapit sa kanya. Dinamay niya si Riggs. Ang pamahal niya para kay Riggs ay naging isang sandata na ngayon ay nakatutok dito. At hanggat nasa buhay siya nito, hindi ito titigil. Ang tanging paraan para protektahan si Riggs ay ang mawala. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang kanilang huling pag-uusap, ang mga masasakit na salitang binitiwan nila sa isa't isa. Sa huling pagkakataon, kailangan niyang saktan ito para iligtas ito.
Nagtipa siya ng isang maikli at malamig na mensahe. "Huwag mo na akong hanapin. Tapos na tayo." Pinindot niya ang send bago pa siya magbago ng isip. Pagkatapos, walang pag-aalinlangang pinindot niya ang block. Ang connection ay pinutol na. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Zane, ang anghel na walang kamalay-malay sa kasamaan ng mundo, tahimik na nag-empake si Aya. Isang bag lang, mga damit nila ni Zane, ang natitira niyang pera, ang picture frame ng kanyang anak. Nilapitan niya ang natutulog na si Zane at hinalikan ito sa noo. Isang mainit na luha ang pumatak sa pisngi nito. "Patawarin mo si Mommy, anak," bulong niya sa hangin. "Ginagawa ko to para sa'yo, para sa ating lahat." Dahan-dahan niyang binuhat ang kanyang anak, maingat para hindi ito magising. Kinuha niya ang kanilang bag. Binuksan niya ang pinto, sumilip sa madilim at tahimik na pasilyo, at humakbang palabas, papalayo sa kanyang buhay, papalayo sa kanyang nakaraan, at papalayo sa nag-iisang lalaking minahal niya ng buong buo. Ang screen ng cellphone ni Riggs ay umilaw sa dilim ng kanyang kwarto. "Huwag mo na akong hanapin. Tapos na tayo." Binasa niya ang mensahe. Isang beses, pangalawa, pang-10. Bawat basa niya ay parang isang suntok sa kanyang sikmura, nag-iiwan ng pakiramdam na malamig at hungkag. Ang galit na naramdaman niya kahapon ay naglaho na. Ang natira na lang ay isang malalim at nakakamanhid na sakit. Ito na ba yon? Ganun na lang ba kadaling tapusin ang lahat? Itinapon niya ang cellphone sa kabilang parte ng kama at napahilamos sa kanyang mukha. Kasalanan niya ito. Ang kanyang selos, ang kanyang masasakit na salita. Siya ang nagtulak kay Aya palayo. Pero habang nakaupo siya roon, sa gitna ng katahimikan, may isang bagay na hindi tama. Isang maliit na boses sa likod ng kanyang isipan ang nagsasabing may kulang sa kwento. Tapos na tayo. Ang paraan ng pagkakasulat, malamig, walang emosyon. Hindi iyon ang Aya na kilala niya. Kahit sa gitna ng galit, ang Aya na kilala niya ay palaging may damdamin. Ito ay masyadong final, masyadong malinis. Isang masamang kutob ang biglang gumapang sa kanyang sistema. Kinabukasan, pumasok siya sa opisina na may mabigat na puso. Ngunit may bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi siya susuko ng ganun-ganun na lang. Kung tapos na talaga, kailangan niyang marinig iyon mula mismo sa bibig ni Aya habang nakatingin ito sa kanyang mga mata. Pero pagdating niya, wala si Aya sa kanyang pwesto. "Nasaan si Aya?" tanong niya sa isang katrabaho nito. "Nag-file po ng indefinite leave, sir," sagot nito. Mas lalong lumakas ang kanyang kaba. Sinubukan niyang tawagan ang cellphone nito pero diretso na ito sa voicemail. Sinubukan niyang i-message pero isa lang ang checkmark. Nakablock na siya. Hindi ito pag-ayaw lang. Ito ay pagtakas. "David!" Tawag niya sa kanyang assistant sa intercom. "Come to my office now." Pagpasok ni David, si Riggs ay nakatayo, nakatalikod at nakatingin sa labas ng bintana. "Sir, I need you to investigate someone again," sabi ni Riggs, hindi lumilingon. Pero sa pagkakataong ito, hindi na discreet. "I want a full background check. Financial records, phone records, lahat." Si Emmet, ang team leader sa department ni Aya. "Si Sir Emmet po?" Nagtatakang tanong ni David. "At gusto kong malaman ang lahat tungkol sa dating asawa ni Aya, isang lalaking nagngangalang Marco." Ang utos ni Riggs ay ginawa ng may bilis at kahusayan na tanging ang kanyang posisyon ang makakabili. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mga folder ay nasa ibabaw na ng kanyang mesa. At habang binubuksan niya ang mga ito, isa-isa, ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit. Nakita niya ang ugnayan, si Emmet at si Marco. Magpinsan. Nakita niya ang mga bank record. Si Marco, na walang trabaho sa loob ng 5 taon, ay biglang nakakatanggap ng mga regular na deposito mula sa isang hindi kilalang account. At ang pinakahuli, ang phone records.
12 tawag sa pagitan ni Emmat at Marco sa nakalipas na mga linggo. Ang pinakahuling tawag ay naganap kahapon. Ilang minuto lang bago matanggap ni Riggs ang mensahe ni Aya. Ang lahat ay naging malinaw. Hindi siya niloko ni Aya. Si Aya ay nasa isang bitag. Isang malamig na galit ang gumapang sa buong pagkatao ni Riggs. Isang klase ng galit na hindi mainit at pabigla-bigla, kundi malamig, kalkulado, at mapanganib. Niloko nila ang babaeng mahal niya. Ginamit nila ito. At ngayon, nagtatago ito dahil sa takot. Iniisip na ito ang may kasalanan. Ito ang sandali ng kanyang pagbabago. Hindi na siya ang Riggs na nagpapadala lang ng bulaklak o nag-aayos ng bubong. Hindi na siya ang Riggs na hinahayaang bulagin ng selos. Ngayon, siya na ang CEO, nagagamit ng lahat ng kanyang kapangyarihan at talino para protektahan ang kanyang pamilya. Tumayo siya at lumabas ng kanyang opisina. Naglakad siya ng diretso sa pwesto ni Emmat. Emmat, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat ng nagtatrabaho. Napatingala si Emmat, nagulat. Sir Riggs! Ano po iyon? Hindi nagsalita si Riggs. Ipinatong niya ang isang folder sa mesa ni Emmat. Ang phone records. Namilog ang mga mata ni Emmat at namutla ito na parang isang papel. Sa HR. Ngayon din. Utos ni Riggs. You're fired. Hindi pa siya tapos. Hindi niya hinanap si Marco para makipagsuntukan. Masyadong simple yon. Masyadong madali para sa taong nagdulot ng ganitong kasakitan. Sa halip tinawagan niya ang kanyang abogado. I'm sending you some files, sabi ni Riggs sa telepono. I want to press charges. Blackmail, extortion, harassment, lahat ng pwedeng ikaso. Siguraduhin mong hindi na siya makakalapit pa kay Aya at sa anak nito habang buhay. Pagkatapos ng mga tawag, umupo si Riggs sa kanyang sasakyan. Hinarap niya ang huling problema. Hanapin si Aya. Pero saan siya magsisimula? Maaring nasa probinsya na ito. Maaring nagtatago sa kung saang sulok ng Maynila. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang isipin kung ano ang gagawin ni Aya. Saan ito pupunta kung saan siya makakaramdam ng kaligtasan? Biglang may pumasok sa kanyang isip. Ang istasyon ng bus. Simple, mura, madaling makatakas. Pinaandar niya ang kanyang sasakyan. Tinawagan niya si David. I-check mo ang lahat ng security footage sa lahat ng major bus terminals sa Pasay at Cubao. Mula kagabi hanggang kaninang umaga. Hanapin mo si Aya Mendoza. Hanapin mo sila ng anak niya. Ilang minuto lang ang lumipas, tumawag pabalik si David. Sir, nakita po namin sila, sabi nito. Sa Pasay Terminal, papunta pong Bicol. Ang bus nila ay nakaschedule umalis 10 minuto mula ngayon. Tinapakan ni Riggs ang silinyador. Ang makina ng kanyang sasakyan ay umugong. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Pipigilan ko ang bus na yan, sabi niya. Mas para sa sarili niya kaysa kay David. Sinuong niya ang traffic. Ang kanyang puso ay kumakarera, kasabay ng kanyang sasakyan. Hintayin mo ako, Aya. Parating na ako. Ang ingay sa loob ng bus terminal sa Pasay ay nakabibingi. Ang sigawan ng mga dispatcher, ang ugong ng mga bus, ang libo-libong boses ng mga taong papunta at pabalik. Lahat ay nagsasama-sama sa isang magulong simponya. Para kay Aya, ang ingay na yon ay isang welcome distraction. Mas malakas pa ito kaysa sa sigaw ng kanyang sariling isipan. Nakaupo siya sa isang malamig na upuang metal. Si Zane ay mahimbing na natutulog sa kanyang kandungan. Ang ulo ay nakasandal sa kanyang dibdib. Yakap-yakap niya ito ng mahigpit na para bang sa pagyakap na yon ay mapoprotektahan niya ito mula sa lahat ng kasamaan sa mundo. Ang bus papuntang Bicol, sa malayong probinsya ng kanyang ina, ay nasa harap na nila. Ilang minuto na lang.
Ilang hakbang na lang papalayo sa gulo, papalayo sa sakit, papalayo kay Riggs. Isang pamilyar na kirot ang muling kumirot sa kanyang puso. Tama ba itong ginagawa ko? Tanong niya sa sarili. Pasaheros ng St. Martha Bus Line, biyaheng Naga, Sorsogon. Malapit na pong umalis ang bus. Pakisakay na po ang lahat. Ang boses mula sa speaker ay parang isang hudyat. Ito na. Oras na para tumayo. Dahan-dahan niyang ginising si Zane. Anak, gising na. Aalis na yung bus natin. Kinukusot pa ni Zane ang kanyang mga mata nang magsimula na silang maglakad papunta sa pila. Bawat hakbang ni Aya ay parang may nakakabit na kadena sa kanyang mga paa. Ang bawat hakbang papalapit sa bus ay isang hakbang papalayo sa kanyang puso. Nang malapit na sila sa pinto ng bus, may isang sigaw na pumunit sa ingay ng terminal. Isang sigaw na mas malakas kaysa sa ugong ng mga bus at sa sigawan ng mga dispatcher. Isang sigaw ng kanyang pangalan. Aya! Napatigil siya. Ang buong katawan niya ay nanigas. Imposible. Hindi maaring. Dahan-dahan siyang lumingon at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Doon, sa gitna ng dagat ng mga tao, tumatakbo papalapit sa kanya si Riggs. Ang kanyang damit ay gusot. Ang kanyang buhok ay magulo. Humahabol siya sa kanyang hininga. Wala ang aura ng isang makapangyarihang CEO. Ang naroon lang ay isang lalaking desperado. Isang lalaking ang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, sa kanya. Nang makarating ito sa harap niya, pareho silang hindi makapagsalita. Nakatitig lang sila sa isa't isa habang ang mundo sa kanilang paligid ay tila naglaho. Huwag kang umalis, sabi ni Riggs sa pagitan ng kanyang paghinga. Please, huwag kang umalis. Umiling si Aya. Ang mga luha ay muling namumuo sa kanyang mga mata. Kailangan, Riggs, para sa'yo, para sa kapakanan mo. Hindi, mariing sabi ni Riggs. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Ang init ng mga palad nito ay tila nagbigay buhay sa kanyang nanlalamig na pagkatao. Nalaman ko na ang lahat. Napakunot ang noo ni Aya. Anong ibig mong sabihin? Si Emmat, si Marco, ang plano nila, ang blackmail, sabi ni Riggs. Ang bawat salita ay puno ng katiyakan. Hindi mo kasalanan, Aya. Hindi mo kailanman naging kasalanan. Inilabas ni Riggs ang kanyang cellphone at ipinakita rito ang isang email mula sa kanyang abogado. Isang kopya ng restraining order laban kay Marco. Isang report tungkol sa pagpapatalsik kay Emmat sa kumpanya. Tapos na, sabi ni Riggs. Wala na silang magagawa sa'yo. Sa atin. Tinitigan ni Aya ang screen. Ang kanyang mga mata ay lumilipat-lipat mula sa dokumento papunta sa mukha ni Riggs. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng takot, ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng isang nakakabiglang katotohanan. Hindi siya sinisisi nito. Pinaniniwalaan siya nito. Ipinaglaban siya nito. Ang pader na matagal niyang itinayo ay tuluyan ng gumuho. Napahagulhol siya ng iyak. Isang iyak hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Binitiwan ni Riggs ang kanyang mga kamay para yakapin siya ng mahigpit. Isinubsob ni Aya ang kanyang mukha sa dibdib nito. Hinahayaang dumaloy ang lahat ng luha, lahat ng takot. I'm sorry, bulong ni Aya. I'm sorry kung hindi ako nagtiwala sa'yo. Shh! Sabi ni Riggs. Hinahaplos ang kanyang buhok. Ako ang dapat mag-sorry. Patawarin mo ako sa mga sinabi ko. Patawarin mo ako kung nasaktan kita. Nang kumalma na siya, dahan-dahang lumayo si Riggs. Pero hindi binitiwan ang kanyang mga balikat. Tumingin ito pababa sa batang lalaking tahimik na nakatingin sa kanilang dalawa. Si Zane. Dahan-dahang lumuhod si Riggs sa harap ni Zane para maging magkapantay sila. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad at isang emosyon na ngayon lang nakita ni Aya.
Zane, sabi ni Riggs sa isang malumanay na boses. Naaalala mo pa ba ako? Si Tito Riggs. Tumango si Zane. Alam kong hindi mo pa naiintindihan ang lahat. Pagpapatuloy ni Riggs. Pero gusto ko lang malaman mo na mahal ko ang mami mo at mahal na rin kita. Huminga ito ng malalim. Zane, can I be your dad? Ang tanong ay simple lang, pero ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Hindi ito isang alok ng pera. Hindi ito isang alok ng material na bagay. Ito ay isang alok ng sarili. Isang pangako. I promise to always protect you and your mommy. I promise to be there for your sports day, to help you with your homework and to read you bedtime stories every night. Hindi ako aalis. Ang mga mata ni Zane ay lumipat mula kay Riggs papunta sa kanyang ina. Nakita niya ang mga luha sa mata ni Aya, pero nakita rin niya ang isang nanaang ngiti. Dahan-dahang ngumiti, pabalik si Zane at tumango. Yes po. Tumayo si Riggs. Ang kanyang mga mata ay basa na rin. Humarap siyang muli kay Aya. Ang bus sa kanilang likuran ay nagsimula ng umandar, papalayo. Ang kanilang dating plano ay naglaho na kasama nito. Hinawakan niyang muli ang mga kamay ni Aya. Aya, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pangako. Come home with me. Ang pagbabalik sa Maynila ay ibang-iba sa kanilang pag-alis. Ang bigat sa dibdib ni Aya ay napalitan ng isang kakaibang gaan. Ang takot ay napalitan ng pag-asa. Sa unang pagkakataon, sa tabi ni Riggs at hawak ang kamay ni Zane, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Hindi sila umuwi sa maliit na apartment ni Aya. Sa halip, dinala sila ni Riggs sa kanyang bahay, ang mansyon na dati simbolo ng isang mundong hindi para sa kanya. Ngunit pagpasok nila, hindi na ito ang malamig at tahimik na lugar na inilarawan ni Riggs. Sa pagpasok ng tawa ni Zane na humahanga sa laki ng espasyo, ang mansyon ay biglang nagkaroon ng buhay. Nagkaroon ito ng init. Sa mga sumunod na buwan, tinupad ni Riggs ang bawat pangako niya. Ang kanyang lakas ay hindi na lang ipinapakita sa pamamagitan ng paglutas sa mga problema gamit ang pera. Ang tunay niyang lakas ay nasa kanyang pasensya, sa kanyang presensya. Siya ang naghahatid at sumusundo kay Zane sa eskwela. Siya ang matiyagang nagtuturo dito kung paano magbisikleta. Siya ang kasama ni Aya sa pagharap sa mga natitira nitong problema sa utang, hindi sa pamamagitan ng pagbabayad nito, kundi sa pagtulong sa kanya na makahanap ng legal na paraan para harapin ito ng may dignidad. Isang hapon, habang naghahanda sila ng hapunan, tumawag si Doña Eleanor. POV Riggs. Nang makita ni Riggs ang pangalan ng kanyang ina sa screen, huminga siya ng malalim. Oras na. Puntahan mo na, sabi ni Aya mula sa kanyang likuran, na para bang nababasa nito ang kanyang isip. Kailangan ninyong mag-usap. Nagmaneho si Riggs papunta sa bahay ng kanyang mga magulang, ang bahay kung saan siya lumaki. Puno ng mga patakaran at inaasahan. Naabutan niya ang kanyang ina sa hardin, nag-aalaga ng mga rosas. Sa loob ng maraming buwan, ito ang unang pagkakataon na nagkaharap silang muli. Ricardo, sabi nito, hindi tumitingin sa kanya. Mom, sagot niya. Umupo sa isang bench na malapit. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Tanging ang tunog lang ng gunting na pumuputol sa mga sanga ang maririnig. Masaya ka ba? Tanong ni Doña Eleanor sa wakas. Ang boses ay mahina. Sobra ma, sagot ni Riggs nang walang pag-aalinlangan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ulit na buo ako. Naramdaman kong may dahilan akong umuwi sa gabi. Ipinakilala ko siya sa'yo, pero hindi mo siya nakita. Pagpapatuloy ni Riggs, nakita mo lang ang isang single mother, isang problema, pero hindi mo nakita si Aya. Hindi mo nakita ang lakas niya,
ang puso niya. Hindi mo nakita kung paano niya binago ang buhay ko. Dahan-dahang ibinaba ni Doña Eleanor ang kanyang gunting. Humarap ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Riggs hindi ang matapang na matriarch, kundi ang isang ina. Ang mga mata nito ay may bahid ng lungkot at pagsisisi. Ang gusto ko lang naman ay protektahan ka, sabi nito. Alam ko, ma, pero minsan, ang pinakamagandang proteksyon na maibibigay mo sa isang tao ay ang pagkatiwalaan ang kanyang mga desisyon, sagot ni Riggs. Bigyan mo lang siya ng isang pagkakataon, ma. Kilalanin mo siya. Kilalanin mo ang apo mo. POV, Aya. Kinagabihan, habang pinapatulog ni Aya si Zane, naramdaman niya ang pag-upo ni Riggs sa gilid ng kama. Kamusta? Tanong niya. Ngumiti si Riggs. She's willing to try. Isang malaking bigat ang nabunot mula sa puso ni Aya. Zane asked me something kanina. Bulong ni Riggs, hinahaplos ang buhok ng natutulog na bata. Ano yon? Tinanong niya kung kailan daw magiging Devilla ang apelyido niya. Napatingin si Aya kay Riggs. Ang puso niya ay biglang bumilis ang tibok. Hinawakan ni Riggs ang kanyang kamay at dinala siya palabas sa hardin, sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga bituin. Ang hangin ay malamig, pero ang init ng kamay ni Riggs ay sapat na. Noong una kitang makita Aya, panimula ni Riggs, ang nakita ko ay isang babaeng malakas. Isang babaeng kayang harapin ang lahat ng mag-isa. Hinangaan kita para doon. Pero habang nakikilala kita, pagpapatuloy nito, humarap sa kanya. Napagtanto ko na ang tunay na lakas ay hindi lang nasa kakayahang mag-isa. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahang magtiwala ulit. Nasa kakayahang buksan ang puso kahit nasaktan na ito dati. Ikaw ang nagturo sa akin yan, Aya. Dahan-dahan itong lumuhod sa kanyang harapan at mula sa bulsa nito, may kinuha itong isang maliit na kahon. Napatakip si Aya sa kanyang bibig. Ang mga luha ng kaligayahan ay nagsimulang dumaloy. Hindi ko maipapangako ang isang buhay na walang problema, sabi ni Riggs. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Pero maipapangako ko na sa bawat problema, sa bawat pagsubok, hinding-hindi ka na mag-iisa, hinding-hindi na ulit. Aya Mendoza, will you give me and Zane the honor of having your last name? Will you marry me? Yes, bulong ni Aya sa pagitan ng kanyang mga luha. Yes, Riggs. Yes. Ang kanilang kasal ay simple lang. Ginanap ito sa hardin ng bahay nila na dinaluhan lamang ng mga piling kaibigan at pamilya. Nandoon si Doña Eleanor at sa kauna-unahang pagkakataon, isang matamis na ngiti ang ibinigay nito kay Aya nang magmano ito. Si Zane, sa kanyang maliit na suit, ang kanilang ring bearer. Habang naglalakad si Aya palapit sa altar, nakita niya si Riggs na naghihintay. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal at paghanga. Sa sandaling iyon, naunawaan niya ang lahat. Ang bawat sakit, bawat luha, bawat pagsubok, lahat ng yon ay may dahilan. Ang lahat ng yon ang humubog sa kanya, ang nagpatatag sa kanya, at ang nagdala sa kanya sa sandaling ito. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi na mga sugat. Mga peklat na lang sila. Isang paalala, hindi ng sakit, kundi ng katatagan. Isang paalala na ang isang pusong nasaktan ay may kakayahang magmahal muli, ng mas buo at mas malalim pa. Hawak ang kamay ni Riggs, kasama si Zane sa kanilang gitna. Humarap sila sa kanilang bagong simula. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagpili. Isang pamilyang binuo ng pag-ibig.